gabi. Mahilig ka raw sa foreign languages. Ajá. Tu habla español. Poquito. Sí, para buto ng sili, eh. El español es la música para mis orejas. Ah, sí. Parang natahimik Bossing, ang ka, alam Jason. ko po kasi dito sa Ebola virus, yung napapanood ko po sa news, nakukuha yung Ebola virus sa That's your final answer. my final answer, boss. Siya na kaya ang bagong milyonaryo ngayong season 13? Magandang gabi sa lahat ng mga kapatid natin sa buong Pilipinas. Tagisan ng talino at patigasan ng loob. Dito sa paboritong game show ng mundo, ang Who Wants to Be a Millionaire? Hello, fans! What? Tama ba yung dinig ko? Parang bago yun, ha? Yummy! Yummy! Gutom lang yan. Well, you guys, you look yucky. Eh, yucky. Just joking. Yummy rin kayo. Yummy! O sa mga gutom dyan, sasabayan ko kayo dahil gutom na akong mamigay ng 2 milyong piso. So, eto na, unang susubok na makuha ito. Appreciative, grateful, and compassionate. Yan ang description ko sa aking sarili. I really strive to become a humanitarian person. I would describe a humanitarian person as someone who aims and strives for the upliftment and betterment of humanity. When we cross over to the other side, ang tanong niya sa'yo is, what have you learned about love and how did you apply this in your own life? Marami na ako naranasan ng mga sadness sa buhay. Isa sa mga nakapagpalungkot talaga sa akin is yung when I experienced my mother's ordeal with breast cancer back in 2001. Sa kabila na nangyaring yun, mas na-appreciate ko yung father ko kasi habang pinagdadaanan ng mother ko yung breast cancer niya, doon ko nakita yung devotion ng father ko sa kanya. Gusto ko talaga sumali sa Who Wants to Be a Millionaire dahil sa father ko. Kasi yung father ko, 70 years old na siya and he has hypertension so we don't know how much longer he's going to live. Gusto ko bumili ng bahay para at least magkakaroon ng bubong yung father ko over his head. Bossing, handa na po ako umupo sa hot seat. Excited ako na makita ka. See you, Bossing. Eto na, si Mark Jason C. Jason? Ano, kamusta? Okay naman po, Bossing. Okay naman, mukhang ready ka na maging milyonaryo, ah. Ready na po. Abay, huwag na natin patagalin to. Doon tayo magkwentuhan sa hot seat. Let's go. Si Jason, 40 years old, taga Rodriguez Rizal, isang receptionist. Anong line of business ng kumpanyang pinagtatrabaho mo? Service provider po siya, Bossing. Nagpo-provide po ng mga service providers sa operation and maintenance sa mga kumpanya. Katulad po ng mga recreation personnel, library assistant, lifeguard, gym instructor, mga mekaniko, ganyan. Okay. Saka mga at, electrician. Bumiyahe ka pa papuntang Bicol para mag-audition lang sa Who Wants to Be a Millionaire? Bakit? Opo, Bossing. Kasi since June 2011 pa talaga, ako nag-audition dito sa Who Wants to Be a Millionaire, doon pa sa Broadway Centrum. Tapos, after that, nagtrabaho kasi ako sa abroad, sa Middle East po, sa Gulf. Tapos ngayon, Okay. so nung nakabalik ako,
Isa't kalahating buwan pa lang ako dito. Nung June lang ako dumating. Tapos ngayon, dumating ako nung June 13. Tapos nung June 14, nakita ko yung audition sa Fairview Terraces. Hindi ako umabot nun. Tapos nalaman ko nga po na yung audition sa Naga. So sabi ko, habang naghihintay ako ng another job interview for abroad, sabi ko, Bumiyahe ka apply na. muna ako, sabi ko. Kasi tapos enjoy naman po yung Naga kasi first time ko sa Naga. So nagpapasalamat talaga ako sa mga Bicolano doon for their warm hospitality. At ang maganda nun, nakapasok ka. Mahilig ka raw sa foreign languages. Ano-ano ba ang mga languages ang alam mo? Maliban po sa Filipino, kasi nagturo po ako ng Filipino sa Middle East, mahilig din po ako sa English. Sino mga tinuruan mo ng Pilipino sa Middle East? Mga Arabo? Ano po, yung O student mga ko Pilipino? po... Bali, bossing yung student ko po from Scandinavia po. Okay. Tapos ano siya, bali, kumbaga ano talaga siya, puti talaga. Tapos first time po ako nakamit ng polyglot. Sabi ko, ganun pala, meron pala mga taong ganun kasi... Ang ano? ano po siya, polyglot po. Kumbaga yung marami pong alam na languages. Okay, Oo. okay. Tapos ano siya, bali 7 languages po lahat yung alam niya. Pang 7th po itong Filipino, yung natutunan niya sa akin. So kung ma-meet mo siya in person, mapapabilib ka sa kanya. Kasi kung magsalita siya parang Pilipino. So kumbaga ano po, kumbaga I taught him well. Kaya Ikaw, natutuwa ano, ako sa estudyante. ilang languages ang alam mo? Sa akin, 4 lang po. Yung Ano, maliban po sa Filipino? Filipino, tapos yung English po, nagtuturo ako ng English dito sa English? dito sa atin sa Pilipinas. Kasi doon sa Bulacan, kasi mga bata, doon talagang lumalapit sila sa akin. Sinasabi nila, Kuya Jason, turuan mo naman kami mag-English. Kasi yung neighborhood naman namin, hindi naman siya affluent. So, kumbaga, mga middle class lang. So, yun po, tinuturuan ko po yung mga bata. Tsaka yung conversational Arabic. Kasi yung mga bata kasi sa amin talagang yung kasi yung joy ko tsaka delight ko yung mga bata. So, talagang Arabic, marunong ka? yung conversational Arabic. Kasi yung mga bata po sa amin, maliban po sa English, tinuruan ko rin po sila ng chess, tsaka tinuruan ko rin po sila ng Arabic. So, halimbawa po, Anong salita yung chess? yung sport po na chess. Oo. Tsaka yung sa conversational Arabic po, halimbawa po, kapag nagbabaraha kami ng mga bata, so sabihin ko po sa kanila. Paano? Bigyan mo kami ng So halimbawa, ehemplo. so sabihin ko dun sa bata, sige ikaw mag-distribute, kumbaga ikaw mag-shuffle, ikaw mag-deal. So yung numbers muna, wahid, ithnain, thalata, arba'a, khamsa, sita, sab'a, thamanya. So 1, 2, 3, 4, 5. Ano ba ang Parang tonggit sa Arabic? Ay, wala po silang Wala? game na gano'n. No? Ay, wala. Bukod sa Arabic, ano pa? Apat ka mo eh. Tsaka yung Spanish po. Yung Spanish, natutunan ko rin yun sa Middle East kasi doon po sa pinagtatrabahoan ko sa university, nag-offer sila ng mga free Spanish classes. So doon ako natuto ng Spanish. So, habla Espanyol? Poquito. Sí, Tsaka, para buto ng sili eh. el español es la música para mis orejas. Sí. Ano naman ang plano sa mapapanalunan mo, Jason? Bossing, gusto ko po talaga matulungan yung father ko. Kasi yung father ko, 70 years old na po siya. Tapos yung father ko po kasi Chinese citizen siya, bali pure Chinese siya. Tapos sa batas kasi natin, di ba, pag foreigner, hindi naman po pwede mag-own ng property dito sa Philippines. So sabi ko, gusto ko talaga siya ibili ng bahay. At least nakapangalan siya sa akin, single ako. Para kung may mangyari man sa akin, yung immediate legal heir, yung father ko, siya yung may legal claim. Okay, so sino kasama mo ngayon, Yung Jason? father ko po sa likod. Andiyan ba siya? Aha. Si Joaquin. Hello, bossing. Good evening. Good evening, bossing. Ano siya? Pure Chinese? Aha. Pero marunong siya Affluent Filipino. po. Aha. Si father lang kasama mo? Siya lang. Yung mother ko po deceased na, namatay from breast cancer noong 2001. Alright, Jason, good luck, ha? At ito muna ang ating mechanics. 15 multiple choice questions. Kung masasagot mo ang 15 tanong ng tama, meron kang 2 million pesos. Dalawa ang money tree sa pwede mo pagpilian, ang classic money tree at ang high risk money tree. Sa classic money tree, nandyan ang dalawang safe havens. Sa question 5, assured ang 20,000. Sa question 10, 150,000 pesos naman. Kung umabot ka sa question 15, 2 milyon yan. Nariyan ang iyong tatlong lifelines. 50-50, magtatanggal ang computer ng dalawang maling sagot, pipili ka na lang dun sa matitira. Sa People Speak, 3 audience members ang pipiliin mo para tulungan ka. Bahala ka kung sino paniniwalaan mo. Merong nakalaang 20,000 pesos para sa magbibigay ng tamang sagot. Kung tama ang sagot nilang 3, paghahatian nila ang 20,000.
Sa switch, maaari mong palitan ang tanong kung sa tingin mo ay hindi mo ito kayang sagutin. Ang tatlong lifeline na ito ay magagamit mo anytime within the game. Sa high-risk money tree naman, mawawala ang pangalawang safe haven. Pero, madadagdagan ang lifeline na magagamit mo anytime within the game. Ang additional lifeline na ito ay ang double dip. Sa double dip, may pagkakataon kang pumili ng dalawang sagot sa isang tanong. Kung ang unang sagot ay tama, tuloy na sa susunod na tanong. Kung mali, maaari ka pang pumili ng isa pang sagot. Tandaan mo lang na sa ating high-risk format, kung magkamali ka after question number 5, automatic na 20,000 pesos ang iyong maiuwi. So Jason, aling money tree ang pipiliin mo? Classic ba o high-risk? Sa classic po, bossing. Classic lang. Okay, so ready ka na? Ready na po. Let's play Who Wants to Be a Millionaire? First question for 1,000 pesos. Ano ang mas malamang na makita mo kapag ikaw ay nakatungo? A. Araw. B. Ulap. C. Buwan. D. Lupa. Letter D, lupa, bossing. Such your final answer. Final answer, bossing. Pag tumungo ka at nakakita ka ng araw, ibig sabihin, nasa langit ka na. Lupa is correct. Question number 2 for 3,000 pesos. Anong organ ang nagpapaikot ng dugo sa ating buong katawan? A. Utak. B. Tiyan. C. Puso. D. Baga. Letter C, puso. Ikaw ba yung nagtatanong o sumasagot? Letter C, puso. Is that your final answer? Final answer, bossing. Letter C. Puso! Laban Pilipinas, puso! Is correct. Okay. For 5,000 pesos, question number 3. Ano ang hinahawakan sa popsicle? A. Bun. B. Stick. C. Ice. Or D. Cone. Ano ang hinahawakan sa popsicle? Letter B, stick. Is that your final answer? Final answer, bossing. Stick Stick. is Stick. correct. Salamat. Mga patatanong for 10,000 pesos. Sa computer keyboard, ano ang ibig sabihin ng key na ESC? A. Escargot. B. Escape. C. Escalate. Or D. SF. Sa computer keyboard, anong ibig sabihin ng key na ESC? Letter B, escape. Is that your final answer? Final answer, bossing. Escape is correct. Para sa siguradong 20,000 pesos, narito ang question number 5. Ano ay binibigay sa mga estudyante upang alamin ang kanilang mga natutunan? A. Patinig. B. Parirala. C. Pagsusulit. D. Panuto. Bossing, babasahin ko lang po ulit yung question. Mas confident kasi ako pag naririnig ko yung sarili ko na Yeah, binabasa yung sure. tanong. No problem. Ano ang ibinibigay sa mga estudyante upang alamin ang kanilang mga natututunan? Letter C, pagsusulit. Quiz. Di ba binibigyan yung mga bata ng quiz para malaman kung may natutunan sila sa klase? So that would be letter C, pagsusulit. Is that your final answer? Final answer, bossing. Pagsusulit is correct. 20,000 pesos. Pang-anim na tanong for 35,000 pesos.
Anong hayop ang nakatira sa sty? A. Pig. B. Cow. C. Sheep. D. Chicken. Anong hayop ang nakatira sa sty? Letter A, pig. Kasi di ba pag sinasabi po sa English, pig sty. Kasi kapag yung sheep sa pasture yan, tapos yung chicken sa coop, di ba pag sinasabi sa English, chicken coop. Tapos yung cow naman nag-graze yan, di ba, sa mga pastures din. So yung cow tsaka yung sheep, nag-graze yan sa pasture o kaya sa meadows, tapos yung pig yung nakatira sa sty. So letter A, pig. Is that your final answer? Final answer po, bossing. Uwi na kaya si Jason sa kanyang bahay? Alamin natin ang tamang sagot sa ilang sandali. Who Wants to Be a Millionaire will return. Ikaw na talaga, bossing! The best ka! The best talaga! Who wants to be a millionaire? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng